Sino po ang gustong nasusuway siya? Taas po yung kilay. Bawal yan. Huwag ka diyan. Di ka pwede, di ka kasali. Wala po, di ba? Pero bakit tayo nanunuway? Yung anak ko po suki diyan. Kung magulang ka, naintindihan mo yan. Kung teacher ka, lalo na. Kasi sa isip po natin, merong tama at merong mali. Madalas po yung pagsuway nag-uugat saan? Sa panghuhusga. Ang pagsuway po madalas ay nag-uugat sa panghuhusga. Nag-uugat sa sarili nating pananaw ng tama at mali, dapat at hindi dapat. Dahil sa panghuhusga, kaya tayo po ay nanunuway. Sa Ebanghelyo ngayon, mababasa natin sa Mateo 19:13-15. Sana po magkaroon kayo ng pagkakataong basahin yan. Paki-pause lang po yung video sandali. Diyan po sa Ebanghelyo, makikita nyo sinuway ng mga alagad ng mga taong naglapit ng mga bata para magpabasbas kay Kristo. Bawal daw, bawal. Kung bakit po hindi po sinabi sa Biblia. Pero siguro ayon ng mga alagad na madistorbo si Kristo sa kalagitnaan ng kanyang pangaral. Kapag bata kasi iniisip maingay, makulit, maligalig. Kaya sa isip nila, wag dapat lumapit, magugulo yung speaker. O kaya baka naman wag muna. Pero sinuway. Ano pong ginawa ni Jesus? Kung nabasa po ninyo, sila yung nasuway. Sabi niya, huwag niyong pigilan, huwag niyong pagwalin ng mga bata na lumapit sa akin. Kasi yung langit, nakalaan yan para sa mga katulad nila. Ang tanong ko po, ito po ba ngayon sa panahon natin ay totoo lang sa mga bata? Ano po napapansin niyo? Yung mga may tato, nakakatakot daw tingnan. Di raw magandang ehemplo pag may tato. Mga LGBT, yung mga may anak na walang asawa, mga ex-convict, mga opisyal ng gobyerno, lalo kung pinaghihinalaan ng pangurakot. O kahit sino man pong tingin natin na parang hindi karapat-dapat. Yung kapitbahay mong chismosa, sabi hindi ka raw naliligo araw-araw. Ano pong tumatakbo sa isip natin tuwing makita natin sila sa simbahan? O makita natin silang nagdarasal? O makita natin silang gumagawa ng mabuti? Naisip po kaya natin, hindi yan karapat-dapat. Peke yan. Plastic lang yan. Pakitang tao lang yan. Pero masama talaga yung bude. Alam niyo po mga kapatid, marami po sa panahon ngayon, mga kapatid po natin, nakakaranas ng pagsuway at panghuhusga. Sana hindi sa simba. Tatlong bagay po yung gusto ko sanang maisapuso natin, lalo kung nauhuli natin yung sarili natin na tayo po yung nangunguna sa panghuhusga sa kanila. Unang-una po, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Wala po yung pinipili. Dahil pangalawa, namatay siya at nabuhay para sa kaligtasan ng lahat. At huli, kaligayahan ng Panginoon na tayong lahat ay magbago at lumapit sa Kanya. Lalong-lalo na po yung mga pinakamabibigat ang kasalanan. So, ibig sabihin, kung sinong pinakamakasalanan, yun ang pinakagusto ng Panginoon na mapalapit sa Kanya. Ebidensya po niyan ay yung mga alagad mismo na Kanyang pinili. At yung mga taong nilalapitan niya sa Kanyang ministry dito sa lupa. Di po ba? Siya po mismo ang lumalapit sa tao. Siya lumalapit sa atin. Bilang pagtatapos po, may isa pa akong tanong. Sino po ba yung karapat-dapat na lumapit sa Diyos? Lahat po tayo ay may pagkukulang. Walang kakahiyang pantayan ang katapatan ng Diyos. Maliit man po yun ng malaki, iyon ay pagkukulang kung itutumbas sa perpektong Panginoon. Pero meron pong magandang balita, di ba? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, tayong lahat ay pwedeng lumapit sa Kanya. At ang langit ay inilaan niya para sa lahat sa atin. Sana po bilang Kristiyano, tayo po ang nagdidikit sa simbahan para lahat ng tao ay mapalapit at hindi po tayo yung nagsasanhi ng paglayo ng ibang tao. Magandang araw kapatid, ako si Paul Gerard Saret. Ito po ang landas ng pag-asa.